Ika-4 na kabanata. Ang bagong buhay. Dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayong maghirap, sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtitiis ng hirap. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa niyo noon, ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Puno ng kahalayan ang buhay niyo noon at sinunod niyo ang nasa ng inyong laman. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. At sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. Pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila. Dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. Gamitin ninyo ang kaloob na ibinigay ng Diyos. Malapit na ang katapusan ng mundo, kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos, upang mapapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Hesukristo. Makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman. Amen. Ang pagtitiis bilang Kristiyano. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo. At magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo, dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Kung pinarusahan man kayo, sana'y hindi dahil nakapatay kayo ng tao, o nagnakaw, o nakagawa ng masama, o kaya'y nakialam sa ginagawa ng iba. Ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. Dumating na ang panahong magsisimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. At kung ito'y magsisimula sa atin na mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo, dahil hinding-hindi niya kayo pababayaan.